Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Assassin's Creed na napalabas noong 2016. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nagawang makaligtas sa kanyang bitay dahil ang tinurok sa kanyang lethal injection ay nagbigay pa sa kanya ng napakalakas na kapangyarihan. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang makasaysayang paliwanag tungkol sa mga Knights Templar, isang grupo na mas kilala sa kanilang masasamang layunin. Sila ay naging kilala sa kanilang walang tigil na paghahanap para sa mga mansana sa lugar ng Eden, isang misteryosong artipakto na sinasabing nagbibigay ng kapangyarihan sa may hawak nito na kontrolin ang kakayahan ng mga tao na mag-isip ng malaya. Sa loob ng mga siglo, nagtatangka silang kunin ang makapangyarihang artipakto na ito sa loob ng mga siglo. Gayunpaman, ang tanging mga humaharap sa kanilang landas ay ang Brotherhood of Assassins, isang lihim at sinaunang organisasyon na nakaatas na pigilan ang mga Templar at pangalagaan ang sangkatauhan mula sa potensyal na nakakapinsalang impluwensya ng mansanas. Ang kwento ay pagkatapos ay naglilipat sa taong-taong 1942 AD sa Espanya, kung saan tayo ay ipinakilala kay Aguilar, isang bihasang miyembro ng tribong assassin. Siya ay sumanib sa Brotherhood at tinanggap ang malubhang responsibilidad na labanan ang mga Templar, na may panata na pigilan silang makakuha ng mansana sa anumang halaga. Si Aguilar ay tumanggap ng natatanging mga guwantes mula sa isang kasamang assassin, si Maria, pati na rin ang tradisyonal na seremonya ng pagpuputol ng kanyang daliri sa singsing bilang bahagi ng kanyang inisasayon. Sa panahong ito, kanyang iniulit ang tuntunin na namamahala sa mga kilos ng mga assassin, nagtatrabaho kami sa dilim upang maglingkod sa liwanag. Matapos nito, ang eksena ay agad naglipat sa ika-20 siglo, kung saan nakilala natin si Callum Lynch, isang magulong batang lalaki. Tinusubukan niyang sumakay ng kanyang bisikleta sa mga bubong, ngunit sa malas, hindi niya ito kayang magawa hanggang sa kabilang dulo at siya ay nahulog. Nang bumalik siya sa bahay matapos ito, natuklasan niyang ang kanyang ama na assassin at ang kanyang inang Templar ay nasangkot sa isang malungkot na pangyayari. Nakita niyang hawak ng kanyang ama ang isang kutsilyo at ang kanyang ina ay walang malay na nakahiga sa isang upuan, at ang kanyang amay hawak ang isang kutsilyo na nagpapakita na siya ang pumatay sa kanya. Sa kasalukuyang oras, isang grupo ng mga Templars ang lumapit sa bahay, at kaya't inabisuhan ng ama ni Callum na tumakas siya. Iwanang walang ibang pagpipilian, tumakas ang takot na batang lalaki sa mga bubong, iniwan ang kanyang lumang buhay. Sa kasalukuyan, ang adultong si Callum ay natagpo ang nakabilanggo at hinatulan ng kamatayan para sa isang kasalanang iniakusahan niyang kanyang ginawa. Ito ang kanyang kaarawan at inaasahan siyang bibigyan ng parusang kamatayan sa parehong araw. Dinala siya ng mga gwardya ng bilangguan sa isang silid ng pagpapahirap, kung saan siya ay kinakidena sa kama at inuusisa ng isang mercury fluid. Sa mga huling sandali, nagsisisi si Callum sa kanyang ama sa mga abalang idinulot nito sa kanila at inaalaala ang lahat ng mga kahangahangang sandali na pinagsaluhan niya ng kanyang ina. Nang biglang binuksan ni Callum ang kanyang mga mata sa loob ng isang misteryosong pasilidad, kung saan nakilala niya si Dr. Sofia Raikan. Tinabi niya na sa kanya na siya ay patay na sa mga mata ng lahat ng iba. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Dr. Sofia na siya ay may espesyal na mana at kinakailangan niyang tulungan siya sa kanyang mga pag-aaral dahil dito. Si Callum ay tumayo at nagsikap na tumakas samantalang hindi pa rin tiyak kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nang umabot siya sa gilid ng pasilidad, napagtanto niya na siya ay pumasok na sa labas na mundo at imposibleng makatakas mula roon. Sinabi ni Dr. Sofia sa kanya na siya ay nasa loob ng gusali ng Abstergo Foundation, isang kumpanyang nagsusumikap na makamit ang pandaigdigang kapayapaan. Noong mga sandaling iyon, isang bantay ang nagpapainom kay Callum ng pampatulog, ano pa man ito ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkakatulog. Siya ay dalhin sa isang silid ng eksperimento kung saan inilahad sa kanya ni Sofia ang Animas, isang kamangha-manghang makina na nag-aanalas ng DNA ng tao at nagpapahintulot sa kanila na muling mabuhay ang mga alaala ng kanilang mga ninuno. Kahit sa kabila ng kanyang pagtanggi, kinabit si Callum sa makina, at natanggap niya ang larawan ni Aguilar, na nabuhay higit sa 5 siglong nakalipas. Habang mas lalo pang naglulubog si Callum sa nakakalibang karanasan ng pamumuhay sa sapatos ni Aguilar, natuklasan niyang nasa isang bingit siya kasama ang iba pang mga eksperto sa pagpatay na lahat ay may layuning matapos ang isang mahalagang gawain, iligtas si Prinsipe Ahmed, ang anak ni Sultan Muhammad. Inagaw ng mga Templars ang batang prinsipe, na ngayon ay bihag sa isang kubo. Sa gitna ng tensyon, may isang matapang na magsasaka ang lumapit, ipinakita na siya ang nagtago sa prinsipe.
Gayunpaman, lumalabas na ito ay isang malaking pagkakamali sapagkat si Ojeda, isang walang puso na pinuno ng mga Templar, ay nag-utos ng pagpapakasawi sa buong pamilya ng magsasaka. Ang mga Templars ay sakay nagpahayag na ang buong bayan ay haharap sa mga kahihinatnin dahil sa kanilang iniuugnay na pakikilahok sa mga assassins. Samantala, si Aguilar at ang kanyang mga kasamang assassins, na nagtatago sa mga lilim ng dilim, ay tahimik na naglalakbay patungo sa mga Templars upang iligtas si Prinsipe Ahmed. Si Aguilar ay biglang sumalakay sa pinuno ng mga Templar ng mabilis at tamang saksak, habang ang iba pang mga assassins ay eksperto sa pagtatanggal ng mga armas ng mga gwardya na nagbabantay sa prinsipe. Gayunpaman, si Ojeda ay nagpapatunay na isang matibay na katunggali at siya ay lumalaban. Matapos patayin ng isang assassin, siya ay sumusunod kay Maria, na sinusubukang dalhin ang prinsipe sa kaligtasan. Pagkatapos nito, may mahabang habulan kung saan si Aguilar ay gumagawa ng tapang na pagsisikap upang habulin si Ojeda. Ipakita niya ang kanyang kahangahangang mga kasanayan habang sumasakay sa kabayo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga mapanganib na talon at mga galaw. Sa huli, siya'y nagtagumpay na makalokso sa parehong karwahe na kinauungan ni Ojeda, nakikipaglaban ng buong tapang upang tiyakin ang kaligtasan ng prinsipe. Sa kasalukuyan, bigla na lamang pinutol ni Sofia ang koneksyon ni Callum sa Animas, hinayla siya pabalik sa realidad. Dahil dito, nararanasan ni Callum ang bleeding effect, kung saan ang mga alaala ng kanyang ninuno ay pansamantalang nagkakalapit sa kanyang kasalukuyang sarili, nagdudulot ng kawalan ng direksyon at sakit sa ulo. Pati na ang mga pangitain ni Aguilar ay nakikita na niya nang hindi na konektado sa Animas. Sa sumunod na eksena, sina Sofia at ang kanyang ama, si Rickon, ay nag-uusap tungkol sa kanilang progress sa paghahanap ng Apple of Eden. Sila ay sa katunayan mga Templars, na naniniwala na si Callum, bilang isang lahi ni Aguilar, ay may hawak na susi sa kanyang tagwan. Ang pagnanais ni Sofia na tiyakin ang kanyang pwesto sa kasaysayan ng mga Templar ang nagtutulak sa kanyang determinasyon, habang si Rickon ay nagnanais na makuha ang mansanas upang mapalawak ang layunin ng mga Templar na kontrolin ang sangkatauhan. Samantala, habang si Callum ay bumabangon mula sa Animas, siya'y patuloy pa ring may natitirang mga pangarap kay Aguilar at sa kanyang nakaraang buhay. Ipinaliwanag ni Sofia ang layunin ng Animas at hinihimok si Callum na makipagtulungan ng buong katapatan upang buksan ang mas maraming mahalagang impormasyon at alaala mula sa kanyang genealogical na lahi. Tinutulungan niya si Callum na magpatahimik at saka siya inilipat sa ibang silid, ibinalita sa kanya na binabantayan na nila siya mula pa noong kanyang kapanganakan. Nilalaman din ni Sofia ang malungkot na nakaraan ni Aguilar, na binanggit na pinatay ng Ojeda ang kanyang mga magulang, na siyang nag-udyok sa kanya na maghayganti at sa huli sumali sa mga assassins. Sa pagkakarinig ng lahat nito, nagsisimula ng magbukas ang kahalagahan ng mansanas at ang koneksyon nito sa nakaraan ni Aguilar, at napagtanto ni Callum ang napakalaking responsibilidad na kanyang dala. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa dining hall ng pasilidad, kung saan naging paksa si Callum ng kuryosidad at obserbasyon ng ibang mga pasyente, na bahagi rin ng mga eksperimento ng Templar. Sa sandaling iyon, si Mosa, isang inapo ng isang Haitian assassin, ay lumapit kay Callum at binalaan siyang gawin ang tamang mga desisyon at ituon ang kanyang sarili sa tunay na layunin. Tinasadyang ipinapayo niyang huwag makipagtulungan sa mga Templar. Sa kabilang banda, dumarami ang tensyon habang hinaharap ni Rickon si Sofia tungkol sa progreso ni Callum. Kinakailangan niyang agad na makita ang mga resulta at bantaan siyang papalitan kung hindi siya susunod. Si Sofia naman, ay matibay sa kanyang determinasyon na alamin ang mga misteryo na nakatago sa mga genetic na alaala ni Callum. Napansin ni Callum ang nakakabahala at nakakatakot na bisyon ni Aguilar nang siya'y muli na namang mag-isa sa kanyang silid. Ang internal na reaksyon ni Callum sa mga bisyon ay nagdulot sa kanya na bigla na lamang mapalaban sa isang anino laban sa kanyang mga ninuno. Sa kanyang pagkamangha, natuklasan ni Callum na mayroon siyang kakayahan at mga kasanayan sa pakikipaglaban tulad ni Aguilar. Inilabas niya ang bagong natuklasang lakas na ito at ginawa ang lahat para pigilan ang mga tagapagsilbi nang sila'y dumating upang siya'y kunin at dalhin patungo sa Animas. Gayunpaman, nabigo siyang gawin ito at siya'y hinayla patungo sa Animas. Matapos makakonekta sa misteryosong makina, muling naibabalik ang kanyang alaala sa mas marami pang mga alaala ni Aguilar. Sa pagkakataong ito, si Callum ay natagpo ang nakakulong sa isang dungeon kasama si Maria at ang kanilang pinuno, si Benedicto. Sila ay naghihintay ng isang mararahas na pagbitay na inorganisa ni Ojeda. Lalo pang umiinit ang tensyon habang isinasalang si Benedicto kay Ojeda at inuusukan ito sa harap ng kanilang mga mata. Ngunit hindi agad mamamatay si Aguilar.
Sa isang matapang na pagpapakita ng galing, nagawang palayain niya ang kanyang sarili at si Maria mula sa kanilang mga pagkakakulong at nagpasimula ng kaguluhan laban sa kanilang mga bihag. Magkasama, nagtagumpay sila sa pagtakas mula sa mga Templars at nagdulot ng kahangahangang pagsabog habang ginagawa nila ito. Hinabol sila ng mga Templars, kasama na si Ojeda at ang kanyang mga puwersa na naglaan ng buong pagsisikap. Kasabay ng mga paghabol sa mga bubong at mga matinding labanan, naranasan ni Callum ang kasiyahan mula sa mga aksyon ni Aguilar na pampalakas adrenaline. Sa kabila ng determinasyon ni Ojeda, ang katalinuhan at kakayahang magmaneuver ni Aguilar ay nagbibigay daan sa kanya upang ilusot ang mga Templars ng paulit-ulit. Gayunpaman, sa loob ng pasilidad, ang lakas ng mga alaala ay nagiging sanhi ng pagkaapekto kay Callum, at naranasan niyang magkaroon ng isang seizure na nagdulot ng hindi pagkakasinkreni sa kanya mula sa Animas. Inaalagaan siya ni Sofia at iniintindihan ang kanyang kalagayan alang-alang sa kanyang kalusugan. Sa makalipas ng ilang sandali, nang muling magbalik kamalayan si Callum, ipinapaalala sa kanya ni Sofia ang kanilang mahalagang misyon para sa kapayapaan ng mundo at ibinibigay sa kanya ang kwintas ng kanyang ina, isang mahalagang paalala ng kanyang nakaraan. Sa susunod na eksena, personal na lumalapit si Rickon kay Callum at inaalok dito ang isang proposisyon, kapalit ng tulong ni Callum sa paghahanap ng mansanas ni Eden para sa mga Templars, ipinapangako nila ang isang bagay sa kanya bilang kapalit. Pagkatapos nito, inaakay ni Rickon si Callum sa isang silid na puno ng mga tila patay na tao. Ipinaalam niya kay Callum ang tayback ng kanyang ama, na ginamit nito upang patayin ang kanyang ina, at ibinunyag na siya rin ay bihag sa parehong pasilidad. Nang umalis si Rickon sa silid, kinuha ni Callum ang tayback at na-shock sa pagkakakita ng isang pangitain ng kanyang ama na nakatayo sa harap niya. Sa kanyang opisina, hinaharap si Rickon ni Sofia, na binabatikos siya dahil sa pagpilit kay Callum ng labis. Gayunpaman, naniniwala si Rickon na ang paggamit sa galit ni Callum sa kanyang ama ay magpapangyari sa kanya na buong kusang pumasok sa Animas. Kawakas, hinaharap ni Callum ang kanyang ama, si Joseph, matapos ang mga taon ng galit at pait. Ipinaliwanag ng huli na pinili ng kanyang ina ang kamatayan kaysa gamitin ng Animus at isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang mapangalagaan siya at ang Credo. Pagkatapos nito, binalaan ni Joseph si Callum na ingatan ang sarili sa patibong ng mga Templars dahil ang mansanas ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang galit, ipinangako ni Callum na hanapin ang mansanas at tapusin ang Credo para sa mga nagawa ng kanyang ama. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kwintas ng kanyang ina bilang tanda ng kanyang determinasyon at sumailalim sa koneksyon sa Animus ng kusa. Habang ibinabalik si Callum sa kanyang silid, siya ay inatake ng isa sa mga alipin ng mga descendant ng assassin, ngunit sa kung paano'y nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili hanggang sa makialam ang mga gwardya. Pagkatapos nito, pumapasok si Callum sa Animus ng kusang loob at bumabalik sa mga alaala ni Aguilar. Sa pagkakataong ito, natuklasan nina Aguilar at Maria ang mansanas na nasa pangangalaga ng sultan, kung saan niya ito balak ipagpalit para sa kalayaan ng kanyang anak. Bilang Templar Grandmaster, binuksan ni Thomas ang kahon na naglalaman ng mansanas, at sina Aguilar at Maria ay nagsagawa ng atake laban sa mga sundalo, na nagdulot ng kaguluhan. Nakamamayang nahawakan ni Aguilar si Thomas gamit ang kutsilyo, ngunit sa kabilang banda. Ginawa rin ito ni Ojeda kay Maria. Ito ay nagdulot ng nag-aalab na sitwasyon sa pagitan ng dalawang grupo, ngunit sa huli, nagbuwis ng sarili si Maria upang protektahan ang Creed. Nagalit sa pagkawala ng kanyang kaibigang mahal, pinalaya ni Aguilar ang malupit na atake kay Ojeda at sa kalaunano'y pinatay ito gamit ang nakatagong palako ni Maria. Pagkatapos, tumakas siya mula sa eksena na may dala ang mansanas ni Eden. Lumaban si Aguilar sa daan palabas ng tunnel ngunit natagpuan ang kanyang sarili na napalibutan ng mga sundalo. Gayunpaman, determinado na panatilihing ligtas ang mansanas, tinalon niya ang isang tulay at bumagsak sa tubig, lumangoy palayo upang mapanatag ang kanyang sarili. Sa kasalukuyan, makikita natin ang Animus na unti-unting nagugupit, ngunit sa kabila ng lahat, walang pinsala si Callum at patuloy pa rin siyang konektado kay Aguilar. Ang mga siyentipiko sa paligid niya nagnanasa na masdan si Aguilar na nagkikita kay Christopher Columbus at ibinibigay ang mansanas, pinapatasan ito na panatilihin itong ligtas at lihim hanggang sa kanyang kamatayan. Matapos ang paghahayag na ito, agad na nag-utos si Sophie sa kanyang mga tauhan na kalikutin ang libingan ni Columbus at hanapin ang mansanas ng Eden. Habang napagtanto ng iba pang mga assassins ang pagbabago sa pasilidad, sila ay nakikipaglaban ng malupit sa mga bantay upang makarating kay Callum at patayin siya. Samantala, natagpuan ni Callum ang kanyang sarili sa isang mental na tanawin na napaliligiran ni Aguilar at iba pang mga Creed assassins.
Nakakita siya ng mukha ng kanyang ina, nakadamit bilang isang assassin, na nag-uudyok sa kanya na hanapin ang mansanas. Sa isang desperadong hakbang, nagutos si Riken sa kanyang mga tauhan na linisin ang pasilidad at naghanda na para sa pagtakas. Matagumpay na kinontrol ng iba pang mga assassins ang pasilidad, pinuksa ang mga bantay, at naglakbay patungo sa Animus. Si Joseph rin ay lumalaban ng matapang ngunit sa huli na patay. Makaraan, nang makarating ang mga assassin sa Animus, sila'y nagulat nang makita si Callum na nakikipag-usap sa kanyang yumao na ina. Ipinapaalala niya ang kahalagahan ng credo, at sinasabihan siyang hadlangan ang kasamaan. Sa ganitong paraan, si Callum ay wakas na tinanggap ang kanyang tungkulin bilang isang assassin, at pinangungunahan ng iba sa isang kontra-atake laban sa mga sundalong Templar na bumubuhos sa silid. Siya'y nagmadali patungo sa bubungan, umaasang hadlangan ang pagtakas ni Riken. Subalit sa kasamaang palad, huli na sapagkat si Riken ay sumakay na sa isang helicopter. Sa susunod, isinasagawa ng mga Templars ang isang lihim na pagpapakita ng mansanas ng Eden. Nang malaman ni Sofia ang masamang layunin ng kanyang ama, tinanggihan niyang sumama sa kanya at kahit na sinubukang pigilan ito sa pagsasalita ng kanilang masasamang plano. Gayunpaman, hindi ipinakinggan ni Riken ang kanyang mga salita at inilantad ang mansanas sa pagtitipon. Di alintana ng kanilang kaalaman, si Callum at ang mga assassin ay pumasok na sa gusali at handang umatake. Habang iniilawan ni Riken ang kumikinang na mansana sa harap ng nagpupuyos na mga manunood, ginawa ni Callum ang matapang na hakbang at buong karahasan niyang pinatay ito. Pagkatapos ay nawala siya sa kaguluhan ng mga tao kasama ang mansanas. Sa huling eksena, natuklasan ni Sofia ang bangkay ng kanyang ama at nagdeklara na siya ang magpapatuloy sa kanyang kumpanya. Nagwakas ang pelikula na may tanawing si Callum sa isang bubong na nagmamasid sa lungsod, hawak ang makapangyarihang mansanas ng Eden kasama ang dalawang kasamahang mga assassin. Gayunpaman, ang kapalaran ng artifact at ang kinabukasan ng Creed ay nananatiling hindi tiyak. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.